Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content o sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update po tayo sa Kim Pao ganap at iba pang showbiz ganap sa ngayon. Heto na naman tayo, guys. Alam kong naiinip na kayo sa ating update for today kasi matagal-tagal tayong hindi nakapag-update. Paki-subscribe naman po ang Peanuts Vlog dahil to ay nag-update sa Kim Pao update at iba pang showbiz ganap. Okay, update na po tayo. Ayon po sa ating legit na sources ay si Paolo Avellino at si Kim Chiu po ay nakitaan po sila sa isang restaurant. After that yung kanilang shooting ba. Sa shooting kasi nila is maraming mga netizen po ang nag-aabang sa kanila at nanonood. Dahil dito, ang sabi kasi ng kanilang mga management na kung saan po ay magpahinga muna daw sila sa kanilang mga fans dahil ang dami daw mga fans sila ang naghahabol sa kanila dahil sa mga photograph ba, mga pictures. Siyempre, hindi natin maiwasan yan kasi sobrang sikat sila sa ngayon. At ang sabi ng management, para makapagpahinga daw sila, ay kakain na lang daw muna sila sa restaurant na kung saan ay kasama nila yung kanilang mga staff na yung wala bang tao masyado ba. Ang ginawa naman ng dalawa ay pumunta sila sa isang restaurant pero kahit pala sa tingin nila ay walang tao ay mayroon pa rin talaga yung nag-aabang sa kanila. At isa na dito yung isa nating fans na nag-flex kanina sa kanyang Instagram na kung saan ay spotted ang Kim Pao tambalan at sa mga iba nilang kasama. Ngayon po ay sobrang saya ng isang fans dahil binigyan daw siya ni Paolo Avellino ng cup. At yung cup na yun ay may pirma pa si Paolo Avellino dito. At ang konfirmado ng isang fans ay napakabait ni Paolo Avellino. Ayon sa atin din, sa ibang dako naman tayo kay Kim Chiu, ay si Kim Chiu daw po ay sobrang tuwa at sobrang saya. Kinantahan pa daw niya yung mga fans niya sa restaurant na kung saan ay nakitang masayang-masaya si Kim Chiu na kasama sila Paolo Avellino at ang kanyang kasama sa staff. Dito po natin mapagtanto na sobrang saya ni Kim Chiu pagkasama si Paolo Avellino. Of course, asawa niya po kasi, husband to be niya to at syempre kailangan niya maging masaya at maging okay ang kanilang tambalan. Okay, alright. Dadako na naman po tayo sa ibang updates for today. Okay. Hindi mo talaga maiiwasan yung mga bashers dito, no? Sa mundong ito dahil ang ginagalawan talaga nila is mang bash. Ito po, basahin ko po ang isang nag-comment sa isang vlog natin na kung saan ay sinabi niya dito na sila Paolo Avellino po at saka si Kim Chiu po is just only for the movie or just only for the publicity, not for the reality daw. Yan daw yung sabi niya at yan po mismo yung nabasa natin sa kanyang comment. Ayon po din sa isang commenters, ang sabi niya, kung inggit ka, pikit ka na lang at huwag ka manira ng kapwa mong tao.
lalo't ang sinisira mo ay mga sikat, hindi ka pwede sa amin pag ano. Okay, basang-basa natin at nakikita natin dito na may insecurities talaga tong vlogger na to. Na kung saan isa din pala siyang vlogger at ang kanyang binablog pala is iba, hindi ang Kim Pao. Kundi dati pala siyang fans ni Sian Lim. Si Sian po ay wala na siya dito. Kumbaga ba is na-delete na natin siya. Nakakatawa naman yung term natin na na-delete. Pero in fairness, hindi kasi ako boto kay Sian Lim kasi sa ginawa niya kay Kim Chu. Noon, botong-boto ako kay Sian Lim. Pero sa ngayon po ay nawala na. Kumbaga is nasira na yung kagustuhan ko kay Sian Lim about kay Kim Chu. Kaya dito po natin makikita yung dating fans nila Kim Chu at saka Sian Lim na yung bang naapektuhan sila sa mga kaganapan sa ngayon sa about sa Kim Pao. Sana naman tanggapin nyo na yung Kim Pao dahil hindi naman masama si Paolo Avellino sa mata ng masa or sa publiko. Kahit ano man yung gawin natin or kahit ano man yung gawin ninyo na paninira sa kanila, they are just still stick to their plan na hindi kayo lalabanan ng mga bashers dahil kapag kayo nilabanan, dami-dami nyo na naman sinasabi. And then, mas maganda yung tahimik na lang ang Kim Pao kesa pakipag-usap pa sa inyo mga bashers niyan dahil hindi nyo rin po maintindihan kung ano yung pakiramdam ng bawat isa sa inyo. Ang akin lang po ay huwag tayong manira ng kapwa nating tao. Lalo't wala namang kasalanan yung mga ibang tao dyan at inosente naman po sila like Kim Pao. Kung may mga sinasabi ko yung masama, sana naman, wag na natin padaanin sa kung ano-anong kwento-kwento na dyan, ha? At wag tayong mag-comment-comment na kung ano-ano lang din. Sipin din natin yung kapakanan ng bawat isa sa atin dahil pag kaway walang kaaway, mas maganda yung pang-araw-araw o araw-araw mo sa buhay. Be happy, always smile, and think positive nga, nasabi nila. Dadako na naman po tayo sa ibang topic na kung saan po ay si Kim Chu. Namaga daw yung kamay at paa ni Kim Chu sa ngayon. As of now, hindi na nila dinala sa hospital kasi gusto ni Kim Chu kasi na magpahinga muna. And then nakiusap naman siya sa kanya mga management na kung maaari ay pwedeng ipagpaliban muna yung kanilang shooting dahil namaga kasi yung kamay at paa niya dahil sa show nila, sa showtime yung magpasikat. Alam din naman natin na si Kim Chu po ay ginagawa niya talagang lahat para lang mapatunayan sa atin or sa ating mga fans nila na siya ay dedikado or siya ay deserving sa lahat ng bagay. Kahit namaga yung mga kamay at paa ni Kim Chu ay patuloy pa rin siya sa kanyang karera. Pero as of now kasi medyo talagang lumala ata yung kanya and then nagpahinga muna siya at nagpahinga muna sa kanyang kondo. Kasama niya po si Paolo Avellino na todo alalay kay Kim Chu. Of course, marami naman ng fans niya nang nag-iisip kung bakit nasa kondo na naman si Paolo Avellino. Kasi nga po, nasa kondo siya kasi nga po inalagaan niya si Kim Chu. And at the same time, marami din po umahanga sa kanila kapag sila spotted at talagang sobrang dami ang mga umahanga sa kanila and they are so very blessed. I think of being humble and being kind is you're so blessed. Mabibless ka kasi ng Panginoon dyan, bigyan ka ng mas maraming project guys sa kanila. Kaya dito, kahit anong gawin nila, mabait pa rin ang Kim Pao. At di lamang po yan. Ang iniisip kasi ng mga iba, ang Kim Pao ay sila lang yung artista sa ngayon. Hindi po. Deserving po nila yung lahat ng mga project na natatamo nila or nakukuha nila sa ngayon. They are deserving. At hindi lamang po deserving kundi kaya pa ay pinaghirapan talaga nila yan. Marami kasi dito ang inggitera at inggitero. Kasama na rin yung mga kasama nila sa showbiz guys. Lahat din kasi yan, naiinggit din sila sa Kim Pao. At kahit di man nila sabihin, ay nakikitaan mo talaga yung kainggitan nila sa isa't isa.
Maraming netizen po ang nagsasabi na may isang artista po ang nag-iinggit sa kanila na kasama nila, pero hindi lang nila ito pinapatulang kasi alam nila na pagpatulan mo kasi yung ganitong bagay is wala ka din mapapala. Sobrang bait ng Kim Pao. Pati nga yung mami ni Paolo Avellino is nababaitan sa kanila eh. At hinihintay na lang yung perfect time sa kanila kung ano yung talagang perfect na decision din nila. Ayon naman sa ating legit na sources, ay okay naman sa pamilya ni Kim Chiu ang lahat-lahat. Ang hinihintay lang din po, yung decision ni Kim Chiu dahil hindi naman natin pwede siyang perasahin kung hindi pa matured yung kanyang decision. And then, kapag hindi pa ready sila, syempre hakot award na naman sila. Saka hakot project na naman sila. Habang naghihintay sa kanilang perfect time, syempre nag-ipon-ipon din yan. As of now kasi, ang lakas ng business ni Kimi. Sobrang lakas ng business ni Kimi sa ngayon. Ang daming humahangat, ang daming nag-order sa business niya. Kaya lahat naman dito, gusto ko nga din mag-order sa business ni Kimi na bag eh. Kaso nga lang, hindi ko lang kasi alam kung paano mag-order. At tinitignan ko din yung mga vlog ni Kim kung paano mag-order. Kasi nga po, malayo po kami. Yun po yung ating gustong ipaiwatig dito na marami dito sa atin na taga Baguio ang gusto din mag-order sa bag ni Kimi. Kaso nga lang, siyempre hindi naman natin nakakausap si Kimi ng maayos at hindi naman ibig sabihin na maayos ba na may schedule. Kasi nga, yung schedule ni Kimi ay hindi naman natin pwedeng magbigay ng appointment kung ang schedule niya is talagang sagad na. Wala nga pa daw ito pahinga eh. Ang iniisip lang daw niya is lahat ng bagay is dapat may pag-ipunan at lahat ng bagay dapat may plan. Yun kasi si Kimi, hindi kasi ito nagwe-waste ng time para lang sa something. Pero pagdating sa business, to ay todo bigay naman po. Si Kimi po ay businesswoman. At the same time, tinutulungan din po niya si Paolo Avellino para lumago din yung kanilang business. Ang pinag-iipunan nila sa ngayon is sa kanilang wedding, guys. Pero as of now, kahit spotted sila, ay talagang interesado sila sa kanilang kasal, sa wedding at saka sa kanilang engagement. Ang nanay ni Paolo nga, naghihintay kung kailan yung perfect time nila eh. Dahil kung si nanay daw niya ang magdesisyon, kahit ngayon na daw kasal na daw, wedding na daw. Pero syempre, sila kasi nandyan sa sitwasyon na yan, so dapat daw, respeto na lang daw natin. Ayon yan sa ating legit na sources. Saka yung sapatos pala na binigay ni Kimi kay Paolo Avellino is came from other countries yung guys. Hindi yung basta-basta. Tingnan ninyo yung ginagamit ni Paolo pag siya'y nagja-jogging, nagbabiking, isang sapatos lang yun. Yun ay galing kay Kimi. At iniisip ng lahat na pagbigay ni Kimi is valuable yan kay Paolo Avellino. Kita naman natin kung gaano niya gamitin at gaano niya alagaan yung sapatos niyon. Gaya din po ng mag-aalaga niya kay Kimi. And at the same time, pag mahal mo yung tao, lahat ng bagay na binibigay niya, is mahalin mo din at talagaan mo din dahil yan po ibigay ng iyong taong nagmamahal sa'yo. Si Paolo Avellino din po ay may regalo kay Kimi na kung saan is a bag. Si Kimi po ay may business na bag kaya niregaluhan siya ni Paolo ng bag dahil mahilig si Kimi ng bag na expensive. At even though it's not expensive, tinatanggap pa rin ni Kimi yan pagdating kay Paolo Avellino. Sa mga fans po natin dyan na nag-aabang kung ano talaga tatak ng sapatos ni Paolo Avellino na niregalo ni Kimi is hindi pa kasi natin na-zoom kung anong tatak yun guys, pero I think that is very expensive kasi galing yan sa ibang bansa eh. Si Kimi kasi pag nagkaroon niya ng relasyon or may karelasyon, parang bakla yan, giver kasi yan. Ayon po sa ating legit na sources, ay talagang giver si Kimi. Lahat ng kanyang mga nakarelasyon po ay giver talaga siya. Mas marami nga binigay yan kay Gerald Anderson eh. At I don't know if si Yan Lim also have, pero meron din kay si Yan Lim. Siyempre si Gerald Anderson po kasi siya yung, kumbaga siya yung unang boyfriend ni Kimi sa showbiz. At nakilala din sila sa tambalang Kimiral. Kaya maraming humahanga din sa kanila
Siyempre, nagtagal din ito, mabot din ata ng 4 years or 4 to 5 years or 3 years, parang ganon. Pero dahil nga sa kasagsagan ng issue, at hanggang ngayon, hindi pa natatapos yung issue ay nare-reminisce na lang nila kung ano yung mga regalo. And then ang ginawa kasi ni Kimi sa regalo ni regalo ni Gerald Anderson sa kanya na sasakyan is binenta niya at binigay niya sa charity. At yun yung kinatuwa ng mga netizen dahil hindi po niya sinauli kundi binenta niya at binigay sa charity ang income para makatulong naman po siya. At yun ay malaking pasasalamat ng mga charity na binigyan ni Kimi yung binigay ni Kimi yung income dun sa sasakyan na yon at hindi na sayang. Kaya si Gerald Anderson po ay napapaisip na kung saan ay yung may regalo kasi si Kimi sa kanya na yun ay TV daw, television. Hindi TV na sakitan na tuberculosis kundi it's a television. Ay yung television na yun ay kinip daw ni Gerald Anderson. Pero at the same time, syempre, galing yun kay Kimi, ikikip niya pa rin dahil hindi mo naman basta-basta mabenta yun. It's a number 1 fan kasi ako noon kay Gerald at Kimi, kaya nasubaybayan ko din po sila. Pero dahil sa mga issues ay naging fan na din ako ng Kim Pao sa ngayon at hindi na Kim Herald. At kitang-kita ko naman kung ano yung success ng Kim Pao sa ngayon, kaya sa Kim Pao na lang po ako. Sa mga nag-update po sa atin dyan, huwag naman ninyong kalimutan subscribe, like, share ang ating YouTube channel. Ang pangalan po ng ating YouTube channel is Peanuts Vlog. Madali lang po i-type yan at pag-share naman po ang ating content. Paki-spread po at pahit naman po yung notification para lahat po tayo ay updated sa lahat ng bagay, guys. Kaya hanggang dito na lang po ang aking content. Maraming salamat at God bless.